Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa madaling oras na ito ay tungkol sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ang hadis na ito ay mula kay Jabir na anak ni Abdullah, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, katotohanan, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kaniyang sinabi. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binigyan ika ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 bagay na kung saan ito ay hindi ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit kanino man na mga nauna sa akin. Ang ibig sabihin, yani akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah a'tahu 5 khisalin lam ya'tuhunna ahadun min al-anbiya'i qablahu. Ang ibig sabihin, ako ibinabalita sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan niya ako ng 5 katangian, 5 bagay o katangian na kung saan hindi ito ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit kanino man, maski sa mga nauna pa sa kanyang mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, bilang unang aral natin, itong 5 bagay na ito ay ipinagkaloob lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga naunang propeta ay hindi sila binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng itong 5 bagay na ito na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unang-una sabi niya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sabi niya, ako ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay laban sa mga taong kalaban ng pananampalatayang Islam na kung ito ilalakbay nila ay umabot ng 1 buwan. Ibig sabihin, sa pagpapaliwanag ng hadis, nusirtu birru'bi yukzafu fi qulubi a'da'i walau kana bayni wa bainahum masirata syahrin. Sabi ng Rasulullah, ako ay ginawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay laban sa mga pakikipagdigma niya sa mga taong hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglagay ng lagim sa puso ng mga taong kuffar, sa puso ng mga taong hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng lagim, ito yung pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takot sa kanilang mga puso upang sila ay matakot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sa tindi ng kanilang takot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw ng digmaan ay umabot ito ng 1 buwan kung ito ay lalakbayin. Ganun kinatatakutan ng mga kuffar ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat yun ay tulong sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging matagumpay siya sa larangan ng pagkikipagdigmaan sa mga taong hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay maglalagay ng takot, ng lagim sa mga puso ng mga taong hindi nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga ginagawang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang aral mga kapatid, sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anumang katayuan sa usapin ng jihad o anumang pamamaraan na kanilang ginagawa noong unang panahon upang ipagtanggol ang mga naaapi at ipagtanggol ang ating pananampalatayang Islam, lahat ng mga bagay na yun, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mula sa pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kilos, gawain, sa larangan ng pagkikipagdigma sa mga taong mapang-api, mapang-abuso sa kanilang kapwa, lalong-lalo na ang mga taong mapang-api sa relihiyong Islam, ay ito ay nakabatay sa revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang unang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta at sugo ang tagumpay na magkaroon ang mga kuffar na tunay na pangangamba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa mga kapatid, sabi niya, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Sabi ng Rasulullah, at ginawa sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan bilang ito ay pagdadasalan at pwedeng gawing pagdadalisay sa isang tao. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. At kahit saan man naroroon ang isang tao mula sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag siya ay datnan ng oras ng pagsasala ay nararapat sa kaniyang magsasala. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ang kalupaan ay ginawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magdarasal. It doesn't matter kung anong lokasyon meron ka o nasaan ka. Kahit saan ka naroroon, lagi mo tatandaan ang lupain na ito ay ginawang masjid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang emphasis nyo sa atin, kahit saan ka naroroon, ay hindi hadlang sa isang tao ang kanyang trabaho, ang kanyang negosyo, ang kanyang paglalakbay, anumang mga personal na gawain, kundi inoobliga ka pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay magdarasal. Kapag ikaw ay nasa paglalakbay, o di kaya kapag ikaw ay nasa iyong trabaho, at wala kang matatagpuan na masjid, pwede mo gamitin ang lupain, ang lupa na ito, bilang magdarasal ka. Kaya saludo tayo sa mga kapatid natin na sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo sa makamundong bagay, nagsusumikap sila sa kanilang pagtatrabaho, pero meron tayong nakikita ng mga kapatid natin na kahit saan sila naaabutan ng pagdarasal ay nagsasala sila. Kahit sila nasa gilid ng kalsada, sa pampublikong lugar, nasa mall sila, nasa opisina, nasa eskwelahan, ay hindi hadlang sa kanila ang mga bagay na yun upang hindi nila may sakatuparan ang pagdarasal ng 5 beses. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ginawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan bilang masjid sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kahit saan kadatnan ng oras ng pagdarasal, wala kang dahilan upang hindi mo may sasagawa ang pagdarasal o pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan bilang pagdadalisay sa isang tao. Anong ibig sabihin? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Kapag kayo ay nasa estado, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi kayo makapag-abdas o hindi kayo makapagdalisay ng inyong mga sarili dahil sa kawalan ng tubig, ay ginawang halal, malinis sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan na maaring gamitin ng isang tao bilang pag-abdas niya, pagdadalisay niya, paghudo niya, nang sa ganun ay makapagsagawa siya ng pagdarasal at ito ay tinatawag na tayammum. Ibig sabihin ng tayammum, gumagamit tayo ng malinis na lupa, dito tayo nag-abdas, pwedeng pang-hugas natin, pang-abdas natin, nang sa gayon ay makapagsagawa tayo ng pagdarasal at ito ay may mga pamamaraan, may mga batas sa pananampalatayang Islam kung paano gagawin ng isang tao ang tinatawag na tayammum. At yun yung pangalawang ibinigay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid, sabi niya, wa uhillat lil ganaim wa lam yahilla li ahadin qabli. Sabi niya, ginawang halal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang malinis sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na ganima at ito hindi ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta. Anong ibig sabihin ng ganima? Ito yung salitang Arabic na ito ay applicable sa araw o sa panahon ng digmaan. Nagiging halal sa isang tao na kapag may mga ari-arian na kanyang makukuha dun mismo sa araw ng digmaan ay ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa ating pananampalatayang Islam. Subalit, itong tinatawag na ganima o yung pagkuha ng isang tao sa mga ari-arian
na kanilang maaabutan sa araw ng digmaan, ito ay may mga kondisyon. Ito ay may mga syurut, may pamamaraan, at ito rin ay maaring haram sa isang tao, at ito ay maaari ding halal sa isang tao, sapagkat ito ay dinitalye sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kaniyang kondisyon at kung ano ang pinagbabawal sa isang tao at kung ano ang pinahintulutan sa kanya ayon sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anha. Bagamat hindi ito ang bibigyan natin ng diin, ang nais ko lang ipaliwatig sa atin, isa ito sa privilege na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng digmaan o sa jihad, meron tayong tinatawag na ganima. So yan yung pangatlong bagay na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi ibinigay sa mga naunang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, sabi niya, wa u'titu syafa'ah. At ako ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang ako ay maging tagapamagitan o magsasyafa'a sa aking ummah pagdating sa Yawmul Qiyamah. Nakikita natin dito mga kapatid kung paano tayo minahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya nilubos-lubos ang kanyang kahilingan dito sa mundo sapagkat alam niya na hindi lang dito nagtatapos ang buhay ng tao. Itinira niya ang isang bagay para sa ating ummah, sa ummah na ito, na pagdating sa Yawmul Qiyamah ay mabibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng privilege upang maging tagapamagitan siya sa kanyang mga ummah na hindi ito binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagdating sa kabilang buhay mga kapatid, isa sa kahigitan ng ummah na ito, magkakaroon ng access ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isasyafa'a tayo. Magiging tagapamagitan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagitan natin at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasyafa'a ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa mga tao na yun na binanggit niya na papasok sila sa paraiso na walang paglilitis. Hindi sila dadaan sa paglilitis. Yung 70,000 na mga tao na papasok sa paraiso na hindi dadaan sa anumang paglilitis, magiging tagapamagitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na yun. Magsasyafa'a ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na makakapasok sa paraiso na hilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na buksan sa kanila ang pintuan ng paraiso nang sa ganun ay sila'y makapasok sa paraiso ng Allah. Magsasyafa'a rin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ummah na sila ay pinaparusahan sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga mananampalataya, tinanggap nila na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay daraan sa matinding pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang magandang balita sa ating sariling Islam sapagkat isyasyafa'a pa rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mga tao na yun na sila'y pinaparusahan sa impyerno hanggat sa mapagbayaran nila ang kanilang kasalanan doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa pinakamagandang balita sa pananampalatayang Islam sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi man natin siya naabutan sa panahon natin ngayon o hindi man naabutan ng mga taong susunod sa atin, pero ang pagmamahal niya sa atin ay nananatili magpahanggang ngayon, lalong-lalo na ang tunay na pagmamahal niya sa atin pagdating natin sa kabilang buhay sapagkat siya lamang ang bukod tanging propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo itatanggi kapag tayo lalapit sa Kanya upang humingi tayo ng tulong sa Kanya dahil sa galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun, bagamat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magiging tagapamagitan siya sa atin sa pagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So yan ang pang-apat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya na hindi ibinigay sa mga ibang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli mga kapatid, ito yung panglimang bagay o katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa panahon natin ngayon na pinagkalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah o amma. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay
ipinadala sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pamayanan na ito ay khasa. Ibig sabihin, exclusive lamang sa kanila. Katulad ni Jesus, si Isa ibn Maryam, ipinadala lamang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang sugo at propeta sa bayan ng Israel. Yun yung tinatawag na khasa. Limited lang ang kanilang pagiging propeta at sugo. Doon lamang siya pinadala. At napakaraming mga sugo at propeta na yung pagiging rasul nila, yung pagiging nabi nila ay exclusive lamang sa isang bayan o sa isang lugar. Subalit sabi niya, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. At ako ay sabi niya pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan. Makikita natin ang kagandahan sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang siya pinadala sa bansa ng mga Arabo. Hindi lamang siya pinadala sa lahi ni Abraham o lahi ni Ismail. Bagkus si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagiging propeta ay buong mundo. Sa libutan ang misyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadalhan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi sa pagpapaliwanag, ursiltu ilal khalqil kafa. Sabi niya, ako ay pinadala sa mga nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan, insihim wa jinnihim. Na maski sa lugar ng mga tao at lugar ng mga jinn. Kasama ito sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang sa isinugo sa mga tao, kundi pati sa mga jinn ay kasama yun sa mission ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinadala siya sa sangkatauhan, sa mga tao, sa mga jinn, sa mga engkanto upang ipagbadyan niya na wala ng ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafil anbiya'i qablahu fakanu yab'athuna ila aqwamihim faqat. At ito ay magkaiba sa mga naunang propeta sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga naunang propeta sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang karamihan sa kanila ay exclusive lamang ang lugar na pinadalhan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buong sangkatauhan ang assignment na pinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. At hindi ka namin ipinadala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o Muhammad, maliban na lang na ito ay tanging para lamang sa buong sangkatauhan, bashiran wa nazira, upang ikaw ay makapagdala sa kanila ng magandang balita at makapagbawal, makapagbibigay sa kanila ng babala. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila nababatid ang bagay na yun. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging tagapamagitan siya sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.